Sa pagpapatuloy ng Part 2, habang naglalakad sa paligid ng shipyard, nakita ni Luffy ang perpektong barko at nakilala niya si Usopp, ang binata na nagtatrabaho sa paglilinis ng mga barko ngunit sinasabing siya ay isang mabuting kaibigan ng may-ari ng lahat ng mga barkong iyon. Pagdating niya sa mansyon ay sinalubong ang binata ni Butchie na mukhang hindi natutuwang makita siya. Sa kabutihang palad, dumating si Kaya sa tamang oras at iniimbitahan si Usopp at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang birthday party. Si Claudor ang mayordoma ng babae, at kahit kaunti ay hindi niya gusto ang ideyang iyon. Mula nang mamatay ang mga magulang ni Kaya, siya ang naging legal na kinatawan ng dalaga at ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos upang pasayahin siya. Hiniling niya kay Sham na dalhin ang mga bagong bisita sa suite para makapaghanda sila para sa hapunan. Makalipas ang ilang minuto, gumamit si Usopp ng isang lihim na daanan upang bisitahin si Kaya sa kanyang silid at ibigay ang kanyang regalo sa kaarawan. Habang nag-uusap sila, nagsisimulang umubo ang dalaga, at gumagaling lamang ito kapag iniinom niya ang tsaa na inihahanda ni Klahadore para sa kanya. 3 taon na ang nakalilipas, si Kaya ay nagkasakit ng husto, at walang gamot na nakapagpapagaling sa kanya. Makalipas ang ilang oras, sumama ang gang sa iba pang bisita sa ballroom, at nakilala ni Nami si Mr. Mary, na responsable sa pangangalaga sa pananalapi ni Kaya. Ang lalaki ay nagtrabaho para sa pamilya ng maraming taon at mahal na mahal din ang dalaga. Ngayong siya ay magiging 18, si Kaya ang magiging may-ari ng buong ari-arian ng kanyang mga magulang, at sinisikap ni Mary na balaan siya tungkol sa ilang mga dokumento na balak niyang pirmahan ngunit naantala ni Claudor kapag oras na para sa hapunan. Ngunit naghahain siya ng isang asul na suit na ginawang eksklusibo para kay Kaya, dahil ang dalaga ay kailangang sumunod sa isang napakahigpit na dieta. Gayunpaman, kapag siya ay kakain na, siya ay nagsimulang umubo at dinala sa kanyang silid. Dahil gumigabi na, niyaya niya si Usopp at ang mga kaibigan nito na magpalipas ng gabi sa mansyon. Sa pagtatapos ng party, pumunta si Claredor para kausapin si Mary. Alam niyang susubukan ng lalaki na pigilan si Kaya na ilipat sa kanya ang shipyard. Nagpa siya ang mayordomo na ipakita ang kanyang mga kuko at sinaksak si Maria sa likod pagkatapos kolektahin ang lahat ng mga piraso ng kanyang katawan. Si Buggy ay nakatanggap ng pagbisita mula sa isa sa mga alipores ni Arlong at nahuli niya ito nang matagpuan niya ang lalaking isda. Natuklasan ni Buggy na pag-aari niya ang bayan na kanyang sinibak, at nagpa siya si Arlong na alisin siya. Sa pagtatangkang iligtas ang kanyang sarili, inaangkin ng payaso na alam niya kung nasaan ang mapa ng engranding linya at nag-aalok na tulungan si Arlong na mahanap ito. Sa madaling araw, umalis si Luffy sa kanyang silid upang maghanap ng pagkain, at si Zoro ay naghanap ng isang bote ng rum. Nagkataon namang nagkita ang dalawa at sabay na naglalakad papuntang kusina. Samantala, sinamantala ni Mami ang pagkakataong linisin ang ilang gamit sa mansion ngunit nadiskubre ito nang hindi sinasadyang makapasok siya sa silid ni Kaya. Kahit na nalaman niyang magnanakaw si Nami, hindi nagkikimkim ng masama ang dalaga sa kanya. Sa halip, si Kaya ay nakikipag-chat sa kanyang bisita, at ang dalawa ay naging magkaibigan. Pagdating niya sa kusina, nakita ng dalawang kasama si Usopp, at ipinaalam sa kanila ng binata na may wine cellar sa basement ng mansion. Pagkatapos ay hiniling ni Zoro na gabayan siya doon, at nanatili si Luffy sa kusina upang kainin ang palayok ng sopas na ginawa para kay Kaya. Habang hinahanap ang lugar, netisod si Usopp sa katawan ni Mary, at pagkatapos ay lumitaw si Claudor. Ang lalaking iyon ay talagang tinatawag na Kuro at dating kapitan ng itim na Pus ang Pirates. Sinabi ng Navy na ang pirata ay inalis ni Morgan, ngunit tila, pinamamahalaang niyang makatakas sa pag-aalis. Nang matuklasan ang katotohanan, mabilis na hinugot ni Zoro ang kanyang mga espada. Ngunit si Sham ay sumilip sa likod niya at inatake siya ng isang bote. Si Usopp ang susunod na target, ngunit nakatakas ang binata at tumakbo para humingi ng tulong. Pagkatapos ay inutusan ni Klahidor ang kanyang mga alipores na itapon si Maria sa mga katawan ng eskrimador sa hukay upang hindi na sila matagpuan. Habang tumatakbo sa paligid ng lungsod na humihingi ng tulong, nakilala ni Usopp sina Kobe at Helm Eppo, na ngayon ay Navy cadets at ipinadala sa isla na may misyon na makuha si Luffy. Kumbinsido na sila ang mabubuting tao. Isiniwalat ni Usopp na ang kanyang kaibigan ay nasa panganib at hiniling sa mga Marines na tulungan siyang arestuhin ang mayordomo. Pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap kay Kaya, pumunta si Mami sa kusina at nakitang nahimete si Luffy. Biglang sumulpot si Claudor at ang kanyang mga kasama, at kailangan magtago ng dalaga sa usapan ng tatlo. Naiintindihan ni Nami na nalasan ang sopas na kinain ni Luffy,
at galit na galit ang mayordoma dahil balak niyang ibigay ito kay Kaya. Sa sandaling iyon, pinindot ni Kobe ang doorbell, at pumunta ang mayordoma upang sagutin ang pinto. Nang matagpuan niya siya, sinabi ni Yusap na si Claredor ay ang pirata na gustong alisin ang kanyang kaibigan, ngunit dahil wala siyang patunay sa kanyang mga akusasyon, hindi maaring kumilos ang Marines. Pagkatapos ay sinabi ni Helm Epo na ang grupo ay ipinadala upang hulihin ang isang takas na tinatawag na Luffy, at sa isang pagtatangka na mapupuksa ang mga Marines, ipinasa ni Claredor ang binata sa kanila. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Nami ang pagiging mag-isa ni Sham para atakihin siya gamit ang kawali, at nagmamadali si Yusap para balaan si Kalia tungkol sa panganib na kinaroroonan ng dalaga, nang matuklasan niya na ang lalaking pinakapinagkakatiwalaan niya ay nagbabalak na alisin siya, nabigla ang babae, at bumaba lang ang ulo niya nang lumitaw si Nami at ipaalam sa kanya na nilalaso ni Claudor si Kaya sa mga nakaraang taon sa pamamagitan ng tsaa. Mabilis na ginamit ng tatlo ang isa sa mga sikretong daanan upang makatakas ngunit natagpuan ng mayordomo nang umubo ang dalaga. Sa kabutihang palad, nagawa nilang mapawi ang mga pag-atake at maabot ang lumang silid ng mga magulang ni Kaya. Ilang oras pagkatapos ng pag-atake, nagising si Zoro at nagsimulang umakyat sa balon hanggang sa ibabaw. Sa pagbabalik sa barko ng Navy, nagsimulang magtaka si Kobe kung totoo nga ba ang sinabi ni Usopp, at biglang nagising si Luffy matapos maalis ang lahat ng sopas na kanyang kinain. Nakabawi naman ang binata. Maya-maya, lumitaw si Zoro, at pareho silang bumalik sa mansyon. Samantala, dumating si Claredor sa silid kung saan nagtatago ang tatlo. Ang tatlong kabataan ay kailangang iwasang matagpuan habang nakikinig sa lalaking sumisira sa buong lugar. Nang mapagtanto nilang hindi na sila magtatagal, nagpasya sina Kaya at Nami na harapin ang kalaban ngunit nahuli sila. Matapos pasukin ang bahay, naghiwalay sina Zoro at Luffy para hanapin ang kanilang mga kaibigan. Ang eskrimador ay nahanap na ni Sham at Bucci. Kailangan niyang labanan ang pirates habang ang Straw Hat ay nakaharap kay Clatter na may mahusay na kasanayan at karunungan. Nagtagumpay si Zoro na talunin ang mga kalaban sa tulong ng kanyang mga espada at humayo upang hanapin ang iba pa niyang gang. Sa puntong ito, sinisikap ni Luffy na huwag hiwain ang kalahidor. Matapos hawakan ang kanyang mga braso, ginamit niya ang sarili niyang ulo para itapon siya palabas ng mansion. Matapos mahuli ang mga impostor, si Luffy at ang kanyang mga kaibigan ay kailangang tumakas, dahil alam na ng Navy na sila ay nasa islang iyon. Bilang gantimpala sa lahat ng tulong na ibinigay ng mga pirata, nagpasya si Kaya na bigyan sila ng barko, at inanyayahan ng mga tripulante si Usopp na samahan sila sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos magpaalam kay Kaya, nagtungo ang binata kasama ang kanyang mga bagong kaibigan sa Grand Line, at ipinagdiwang ni Luffy ang kanyang unang barkong pirata. Biglang, nagsimulang salakayin ang kanyang barko, at natuklasan ni Luffy na ang kanyang lolo ang nagsisikap na hulihin siya. Galit na galit, ang Garp ay naghagis ng kanyan sa barko ng binata gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit ang dayami na sombrero ay bumubuo ng isang lobo sa kanyang katawan at ibinalik ang pag-atake sa barko ng kaaway. Sa ganitong paraan, nagawa niyang itumba ang isa sa mga layag, at ang mga marino ay nagsimulang gumalaw ng mas mabagal. Dahil dito, nakatakas ang mga pirata, at pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, nagpasyang huminto sa isang maritime restaurant na tinatawag na Varadir. Ang isa sa mga nagluluto ay talagang isang binata na tinatawag na Sanji, na ang talento ay hindi kinikilala ng maayos ni Chef Seth. Pagkatapos magluto ng isa pang ulam na wala sa menu, inutusan si Sanji na maghintay sa mga mesa at kailangang gamitin ang kanyang hindi kapani-paniwalang kasanayan sa martial arts para maputol ang away sa pagitan ng dalawang customer. Nang makitang nawala na sa kanya si Luffy, nakipag-ugnayan ang Garp kay Mihawk, ang pinakamahusay na eskrimador sa mundo. Inutusan ng Garp ang lalaki na kunin ang Straw Hat. Napakalakas ng lalaki na kaya niyang sirain ang isang buong barko gamit ang kanyang espada at sinasabing malapit nang matapos ang kanyang misyon. Nang gabing iyon, dumating si Mihawk sa Baratier at nakinig kay Usopp na nagkukwento ng mga naranasan niya kasama si Luffy mula nang maging pirata siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa binata na ipakilala siya sa kanyang mga tauhan at sinabi na ang kanyang misyon ay ipasok si Luffy sa Navy. Nang makita ang lalaking iyon na may krus sa dibdib, agad siyang nakilala ni Zoro at hinamon siya sa isang sword duel. Ibinunyag ng binata na mula pa noong siya ay bata, ang kanyang pinakamalaking pangarap ay talunin si Mihawk sa isang laban at makuha ang titulong pinakadakilang eskrimador sa mundo.
tinanggap ng lalaki ang the challenge at sinabing si Zoro ay matatanggal sa madaling araw. Matapos sabihin kay Luffy ang balita, halos hindi makatulog ang binata habang naghihintay ng laban, at kinaumagahan, nakilala niya si Mihawk sa napagkasunduang lokasyon. Nang magsimula ang labanan, gumamit ang lalaki ng mini sword para lumaban at sinabing hindi karapat-dapat si Zoro na harapin ang maalamat na Yuru. Kahit nasa kanyang miniature na katana, nagawa ni Mihawk na saktan ang binata, ngunit hindi umatras si Zoro. Humanga sa pagpupumilit ng binata, iginuhit ni The Swordsman ang kanyang uro at nagawang gamitin ito para sirain ang 2 sa 3 espada ni Zoro. Kapag napagtanto niya ang nangyari, tinanggap ng bounty hunter ang kanyang pagkatalo at ibinuka ang kanyang mga braso upang maisagawa siya ng kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, gumawa ng malalim na hiwa si Mihawk sa tiyan ni Zoro at sinabing hindi pa ito ang oras para mamatay siya. Bago umalis, pinayuhan niya si Zoro na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay at sinabing maghihintay siya upang labanan siya muli. Nang makitang bumagsak ang kanyang kaibigan, dinala siya hanggang sa barko, at bumalik si Luffy sa Beredir sa paghahanap ng tulong. Dahil walang doktor sa restaurant, nagpasya sina Sanji at Seth na pumunta doon para tulungan siya. Matapos tahiin ang sugat, ginamit ng matanda ang balat ng isda upang takpan ito, at dinala siya ng mga kaibigan ni Zoro sa kanyang silid. Makalipas ang ilang oras, dumating si Arlong sa Beredir kasama ang 2 pang miyembro ng kanyang grupo at nagbanta na lalamunin ang mga customer kapag hindi ibunyag ni Zeph ang kinaroroonan ni Luffy. Sa sandaling iyon, si Nami ay nasa restaurant at nagmamadaling ihatid ang impormasyon sa kanyang kapitan. Sinabi niya na ang mga tauhan ay dapat umalis kaagad. Ngunit tumanggi si Luffy na hayaang masaktan ang mga inosenteng tao dahil sa kanya, kaya't hinabol niya si Arlong at natuklasan na ang isa sa mga tainga ni Buggy ay nakatago sa kanyang sombrero sa lahat ng oras na ito, ganyan siya nahanap ng lalaking isda. Kapag na-distract si Arlong, sinamantala ni Zeph ang pagkakataon na barilin sila, ngunit hindi naging sanhi ng gasgas sa peteng ang bala nito. Kaagad, inatake ni Kurubi ang The Old Man, at tumalon si Sanji sa kanya bilang pagtatanggol sa kanyang amo. Matapos matalo ang Kusiniro, sinalakay ni Luffy ang peteng ngunit sa lalong madaling panahon na diskubre na hindi siya katapat nito. Ang binata ay itinapon sa labas ng establishmento at malapit nang maalis nang lumitaw si Nami at ipaalam sa kanya na nagawa niyang nakawin ang mapa. Sa sandaling iyon, natuklasan ng mga tripulante na ang kabataang babae ay nagtatrabaho ng mahabang panahon, at nagawa niyang kumbinsihin ang peteng na huwag alisin si Luffy. Makalipas ang ilang oras, nagising si Zoro at natuklasan ang katotohanan tungkol kay Nami, kahit na pagkatapos na ipagkanulo, naniniwala ang Straw Hat na ang kanyang kaibigan ay isa pang biktima ng Arlong at nagpasyang pumunta at iligtas siya. Matapos lagyan ng gasolina ang kanilang barko, naghahanda na ang mga tripulante na umalis nang magpakita si Sanji at ipaalam sa kanila na sasama siya sa kanila upang maging opisyal na tagapagluto ng crew. Para matulungan silang mahanap si Nami, hihingi ng tulong ang pirates sa Buggy, na magtuturo sa kanila ng daan patungo sa sanctuary ng mga mangingisda. Pagdating nila doon, kailangan nilang dumaan sa isang nayon kung saan nakita nila si Nami na nangongolekta ng buwis mula sa mga taga-nayon. Lahat ng tao sa Kokoyashi Village ay napupuot sa babae, kasama na ang sarili niyang kapatid. Nang makita ang dati niyang mga kasama sa nayon, inutusan sila ni Nami na umalis at sinabing hindi niya kailangan ng tulong nila. Napagtanto na hindi nagsasabi ng totoo ang dalaga, nagpasya si Luffy na bisitahin ang kanyang kapatid at kinumbinsi si Nudge Iko na sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Noong pareho silang bata, ang kanilang nayon ay nilusob ng gang ni Arlong, at ang lahat ng mga taga-nayon ay kailangang magbayad ng buwis upang mabuhay, dahil wala siyang sapat na pera para iligtas ang sarili. Sa mga babae, nagpasya ang ina ng batang babae na isakripisyo ang sarili upang sila ay mabuhay. Matapos marinig ang kwentong ito, nagtataka ang grupo kung bakit nagtatrabaho si Nami para sa lalaking nagtanggal sa kanyang ina, at sigurado si Luffy na pinipilit siyang gawin yon. Noong gabing iyon, ipinaalala ng batang babae kay Arlong ang kasunduan na ginawa nila at sinabing nakolekta niya ang 100 milyong berry para makabili ng Kokoyashi Village. Nagulat nang malaman na nakuha ni Nami ang lahat ng perang ito, hiniling ni Arlong sa kanya na pumunta at kunin ito at ibalik ito sa dambana. Nang pumunta ang dalaga para kunin ang kanyang bayad, inutusan ng peteng si Kurubi na habulin si Nizumi, isang ahente ng Navy na nasa labas ng nayon. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Nami sa puntod ng kanyang ina at nagsimulang maghukay. Nang maglabas siya ng dibdib,
lumitaw si Nudge Iko at inutusan ang kanyang kapatid na ipaliwanag kung ano ang ginagawa niya sa lahat ng perang iyon. Matapos matuklasan, sinabi ng dalaga na nang mamatay ang kanyang ina, nag-alok siyang magtrabaho sa gang ni Arlang dahil mahusay siyang gumuhit ng mga mapa, kapalit ng kanyang serbisyo. Natanggap ni Nami ang karapatang bumili ng Kokoyashi Village sa halagang 100 milyong berry. Ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong palayain ang kanyang mga tao. Nang matuklasan ang katotohanan, nakonsensya si Nudge Iko sa pagkamuhi sa kanyang kapatid sa loob ng maraming taon at humihingi ng tawad sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Nizumi kasama ang iba pang mga Marines at kinumpiska ang kayamanan sa pagkukunwari na ang pera ay ninakaw. Nang makita niyang kinukuha ng mga lalaking iyon ang perang ginugol niya sa buong buhay niya, nawala ng pag-asa si Nami at tumakbo sa dalampasigan. Gayunpaman, nagawa na nilang makatakas. Maya-maya pa ay lumapit si Luffy. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ipinagtapat ni Nami na kailangan niya ng tulong. Nang makita niya ang kanyang mga kaibigan na handang tumulong sa kanya pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, ang dalaga ay naantig at lalo pang nagulat nang makita niyang ang mga taga-nayon mismo ay nagsasama-sama upang suportahan siya. Nang umagang iyon, sinalakay ng 5 magkakaibigan ang santuaryo at nagsanib puwersa upang labanan ang isang labanan laban sa mga mangingisda. Hinahabol ni Luffy at Nami si Arlang, habang ang iba sa team ay humaharap sa kanyang mga tagasunod. Sa puntong ito, si Usopp ay nagsimulang habulin ni Chu at tumakbo sa kagubatan na umaasang mawala siya. Nang makilala niya si Arlang, galit na galit si Luffy sa kalupitan na ginawa niya kay Nami at sinira ang kanyang sandata. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang kaibigan na umalis doon habang inaalis niya ang pating, tulad ng ginawa niya sa lahat ng nagtangkang saktan ang kanyang mga kaibigan. Sa labas, habang ipinagpapatuloy ni Zoro at Sanji ang labanan laban sa kanilang mga kalaban, nabawi ng Buggy ang kanyang katawan at nakatakas sa kagubatan. Kailangang iwasan ni Usopp ang maraming pagsabog ng inumin na itinapon ng ngumunguya at kunwaring inalis upang ma-attack siya ng kanyang paputok na bala ng apoy. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagtatangkang saktan si Arlang, napagtanto ni Luffy na walang epekto ang kanyang mga suntok at nagpasya siyang sumunod sa isang bagong plano. Ginagamit niya ang kanyang mga superpower upang sirain ang mga haligi na sumusuporta sa palasyo at nagiging sanhi ng pagbagsak ng buong gusali. Sa pagtatangkang pigilan ang pag-atake, tumakbo si Arlang patungo sa pirata, ngunit ginamit ni Luffy ang kanyang rubber leg para tamaan siya at sirain ang kanyang mansion minsan at para sa lahat. Sa sandaling iyon, gumuho ang buong gusali, at nagsimulang isipin ng mga tripulante na ang kanilang kapitan ay tinanggal, pero gumaan ang loob ng lahat nang lumabas si Luffy mula sa mga guho. Ngayong nakalaya na ang mga taga-nayon, nagdiwang sila para magdiwang. Sa Navy ay naantala ang pagdiriwang, pagkatapos ay inutusan ng Garp ang kanyang mga tauhan na palibutan ang mga tripulante at haminin si Luffy na makipaglaban. Hindi pa rin matanggap ng matanda ang katotohanan na pinili ng kanyang apo na maging isang pirata sa halip na sundin ang kanyang mga yapak at maging isang marine. Bagamat matanda na siya at walang special powers, napatunayang mas malakas ang GARP kaysa kay Luffy at itinatapon niya ang binata sa tuwing sinusuntok niya ito. Pagkatapos ng ilang suntok, halos hindi na makagalaw ang Straw Hat, pero sinabi niyang hinding-hindi siya susuko sa kanyang pangarap. Nangako ang binata na malapit na siyang makahanap ng isang piraso at nagsimulang ngumiti habang iniisip niya ang kanyang sarili bilang hari ng mga pirata. Sa sandaling iyon, tinitingnan ng Garp ang kanyang apo at naaalala ang gintong D. Roger, na kahit na sa harap ng elimination ay hindi nawala ang kislap sa kanyang mga mata. Kaagad, pinalaya ng Vice Admiral si Luffy at nagpasya na hayaan siyang pumunta sa kanyang paraan. Pagkatapos magpaalam sa binata, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Arlang at ang kanyang mga tagasunod. Kinaumagahan, pumunta si Kobe upang ibalita sa kanyang matandang kaibigan, at tuwang-tuwa si Luffy nang matuklasan na ang kanyang mukha ay nasa isang wanted poster. Pagkatapos magyakapan, muling nagpaalam ang dalawang magkaibigan, at pumunta ang kapitan para sabihin sa kanyang barkada ang balita. Ngayong ang ulo ni Luffy ay nagkakahalaga ng 30 milyong berry, hindi mabilang na mga bounty hunters ang hahabol sa kanya at sa kanyang mga tauhan, ngunit hindi iyon nag-aalala sa kanya. Bago magsimula sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran, ang Straw Hat ay tumatanggap ng regalo mula sa kanyang mga kasama at nakakakuha ng personalized na benta para sa kanyang barko. Sa sobrang tuwa, pakiramdam niya ay nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya para magtagumpay sa kanyang misyon, at dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood.